Basta Ate Maria, babahagi naman ang aking kwento. Tawagin mo na lang akong Magdalena, mahigit 15 years na ako sa Malaysia, babae, 45 years old. Ang aking asawa ay isang Malaysian Chinese. Biyudo siya nang nakilala ko. Mayroon siyang anak na babae sa unang asawa, tawagin na lang natin na Yuna. Si Yuna ay 10 taong gulang at napamahal na kami sa isa't isa. Si Yuna ay mabait na bata at may galang. May anak din akong babae sa Pinoy na ngayon, ay dito rin nag-aaral at isang batang lalaki na 5 years old, anak namin ng asawa ko. Masaya kaming 5 at kontento sa buhay hanggang sa sinira ni Roberta. May sariling maid agency ang asawa ko, kaya naman kahit papaano ay sagana ang aming buhay. Inampon ko na rin si Yuna at itinuring na sariling anak. Ngunit isang araw, ang aking kababata sa probinsya ay humingi ng tulong sa akin. Gusto niyang magtrabaho bilang kasambahay sa Malaysia, kaya naman inayos ko ang kanyang mga papeles at sa akin muna siya nagtrabaho pansamantala. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay ang aking ama dahil sa sakit sa puso, kaya kinailangan kong umuwi muna sa amin para sa burol. Nagtagal ako sa Pinas ng 3 weeks. Noong mga panahong iyon, inaabangan na pala ng aking kababata ang aking asawa. Tawagin na lang natin siyang Roberta. Pagbalik ko sa Malaysia, napansin kong naging malamig ang asawa ko. Dati-rati ay lagi niyang sinusundo ako sa airport, pero noong huli ay pinag-grab na lang niya ako. Hindi na rin siya nakikipagtalik sa akin. Nagduda ako na baka may babae siya at ang iniisip ko talaga ay si Roberta kasi siya lang naman ang bago sa buhay namin. Kaya ang ginawa ko para mahuli sila ay sinabi ko sa asawa ko na magbabakasyon muna kaming lahat sa Penang. Pumayag naman ang asawa ko, pero noong oras na ng flight ay bigla itong nagdahilan na may emergency sa opisina at kailangan niyang bumalik doon, kaya hindi siya makakasama sa amin. Ang sabi ay magdadrive na lang siya papuntang Penang, ngunit hindi na nakasunod dahil 3 araw lang naman kami doon. Lingid sa kaalaman niya ay naglagay ako ng hidden CCTV sa aming silid pati na rin sa sala. At ayon na nga, nakita ko nagtatalik si Roberta at ang asawa ko sa CCTV. Ang ginawa ko, nag-file ako ng divorce gamit ang mga ebidensya at naging 70-30 ang hatian namin sa ari-arian. Bukod pa doon siya ay obligadong magbigay ng child support at maintenance fee para sa akin. Nasa akin ang maid agency, 2 bahay at 2 sasakyan. Sila ni Roberta ay lumipat sa low-cost apartment na nabili namin noong nag-uumpisa pa lang kami. Pumabor sa akin ang judge dahil malakas ang ebidensya ko sa kanilang 2. Hindi ko na sila ipinakulong dahil kailangan magtrabaho ng ex ko para sa amin. At si Roberta, nabalitaan ko na nanganak na pero bukan warga negara ang bata. Ibig sabihin hindi siya Malaysian. Tinaon ko talaga na makapanganak muna siya habang kasal pa kami ng asawa ko para mahirapan siya maglakad ng papeles ng anak nila. Nasa akin ang 3 bata at mas pinili ni Yuna na sumama sa akin dahil naiintindihan niya ang pangloloko ng kanyang ama sa amin. Niyakap niya ako habang umiiyak at nagsorry dahil sa ginawa ng tatay niya. At sinabi niyang isama ko siya. Ang ex ko ay may visitation rights lamang sa mga bata ng 4 na beses sa isang buwan. Masakit ang nangyari, umiiyak ako araw-araw dahil nawala ang pamilya na pinagkakaingatan ko. Naging broken family kami dahil lang sa pagtulong ko sa ibang tao. Matagal pa bago tuluyang mawala ang sakit, pero papunta na ako doon, alam kong hindi lang ako ang nasaktan pati na rin ang mga bata. At sa iyo Roberta at sa ex ko, kakarmahin kayong 2 sa ginawa niyo sa amin ng mga bata. Sana hindi kayo maging masaya kasi mga makapal ang mukha ninyo.